Ang pangatlong 6, religion. Why religion? Religion is man's way. Doctrine of man. Tignan niyo yung mga nasa reliyon, walang nagbabago. Ang bisyo hindi maalis. Hindi nila maalis, inaalagaan pa. Bisyo sa umaga, sa tanghali, sa gabi, bago matulog, bisyo pa. Inaalagaan ng bisyo. Bisyo paninigarilyo, paglalasing, pagsasabong, pagdadrugs, pagmamariwana. Pag tumigil sila, nagkakasakit sila. Pero bakit dito sa Jesus Miracle Crusade, ang ating mga sakit pinagaling ng Diyos? Ang ating mga bisyo inalis ng Diyos. Amen! Kaya ang Diyos natin dito ay totoo. Hindi ito reliyon. Itong natagpuan niyo ay personal nating relasyon sa Diyos. Kaya ano man ang mangyayari sa sanlibutan, hindi natin tatanggapin ang tatak na 666. Dahil ang tatak na 666 para sa mga tao, yan ay tatak ng demonyo. Kaya kung aalukin tayo ng gobyerno na magpatatak ng 666, hindi natin tatanggapin yan. Dahil ang tatak ng 666 ay sa demonyo. Kung aalukin tayo sa ating reliyon na magpatatak tayo ng 666, hindi natin tatanggapin yan. Dahil sa demonyo yan. Ang kailangan natin ay tatak ng Diyos, Espiritu ni Kristo. Lahat ng pinapatubay na Espiritu ng Diyos, anak ng Diyos! Dahil sabi ng Roma 8:9, ang taong walang Espiritu ng Diyos ay hindi sa Kanya. O kung wala kang Espiritu ng Diyos, di Espiritu ng demonyo ang nasa iyo. Kaya ang demonyo pinaglalaruan ka sa bisyo. Ang demonyo pinaglalaruan ka na maging bakla ka. Imagine, iibig ka sa kapwa mo babae o lalaki. Pag ikaw ay bakla, ang hanapin mo, lalaki. Kaya tingnan nyo, kumalat ang mga lalakwe. Dumami. Dahil masamang espiritu, dumami sila. Yan ang gusto ng demonyo. Dadami ang itatapon sa impyerno. Yung mga tomboy, ayan, nagpatotoo kanina, ayaw na niyang maging tomboy. Yung mga tomboy, hinahanap mga babae. Hindi niyo napapansin? Yung babae na kanyang nakasama bandang huli, nagiging tomboy na rin. Kaya bandang huli, mag-aaway na sila. Hindi away basta-basta, magpapatayan pa sila. Bakit? Magseselos! Magseselos! Oh, ano nakita natin mabuti? Wala. Kaya tignan nyo sa grupo ng mga LGBTIQ, habag-habag naman kayo. Kung magpapatuloy kayo dyan, wala kayong kaligtasan. Impyerno naghihintay sa inyo. Pero dito sa Jesus Miracle Crusade, ang mga LGBTIQ, mahal ng Diyos! Mahal na mahal kayo ng Diyos! Mga MP, lumapit kayo sa Diyos! Mahal kayo ng Diyos! Tanggalin na natin sa ating puso at kaisipan ang katuruan ng komunismo, communism, satanism. Yan ay trabaho ng demonyo. Ang kailangan nyo, ang Jesus Miracle Crusade! Kaya kapag ikaw ay naging miyembro dito, sigurado ang langit, magmamana ka ng buhay na walang hanggan. Palakpakan natin ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya ang mahal na Panginoon, sabi niya kagad kay Nicodemus, John 3, chapter 3, verse 1 up to 5. Basahin natin. Ang mahal na Panginoon Jesus mismo, sinabihan niya kagad si Nicodemus, Nicodemus, you must be born again. Unless a man be born of water and spirit, he cannot enter into the kingdom of God. Hindi sinabi ng Diyos na sumapi ka sa reliyon. Hindi sinabi ng Diyos na magkaroon ka ng reliyon.
Hindi sinabi ng Diyos na ganito ang reliyon mo. Hindi sinabi ng Diyos na itong reliyon na to ang pupunta sa langit. Ang sinabi ng malapay ng kay Nicodemus, you must be born again. Unless a man be born of water and spirit, he cannot enter into the kingdom of God. Basa. Sa aklat ng 1:3-1-5. May isang lalaki nga sa mga Parisiyo na nagngangalang Nicodemo, isang pinuno ng mga Hudyo. Ito rin ay naparoon sa kanya ng gabi at sa kanya nagsabi, Rabbi, nalalaman naming ikaw ay isang guro na nagbuhat sa Diyos. Hallelujah. Sapagkat walang makagagawa ng mga tanda na iyong ginagawa, maliban na kung sumasa kanya ang Diyos. 3. Sumagot si Jesus at sa kanya sinabi, Katotohanan, katotohanan sinasabi ko sa iyo, maliban ang tao'y ipangalak na muli ay hindi siya makakakita ng kaharian ng langit. Sinabi sa kanya ni Nicodemo, paanong maipapangalak ang tao kung siya ay matanda na? Makapapasok baga siyang bilang ikalawa sa tiyan ng kanyang ina at ipanganak? Sumagot si Jesus, katotohanan, katotohanan sinasabi ko sa iyo, maliban ang tao ay ipanganak ng tubig at ng Espiritu, ay hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Everybody say praise the Lord! Oh. Asan ngayon ang reliyon? Kailangan maging iglesia ka ni Kristo? Kailangan maging El Shaddai ka? Kailangan maging katoliko ka ba? Wala naman dyan. Kailangan bang nasa reliyon ka? Wala. Ang sinabi kagad na malapay ng Nicodemus, Nicodemus! Ano si Nicodemus? Ruler of the Jews. Matalino, marunong. Baka mamaya siya pa'y miyembro ng Sanhedrin. Baka isa pa siyang nakasutana. Hindi niya alam ang pagpasok sa langit. Hindi niya alam. Kaya malapay nung nangusap kagad, Nicodemus, you must be born again. Amen! Unless a man be born of water and spirit, he cannot enter into the kingdom of God. Nagulat si Nicodemus. Nakita niya kasi, nakita niya ang ginawa ng Diyos, ang mga bulag nakakita, pilay nakalakad, ketungin na linis, ang patay na buhay. Nakita niya, uy, grabing himala. Grabe. Nakita niya. Kaya nagtanong siya, paano makakapasok ang tao? Babalik ba siya sa tiyan ng kanyang mother para ipanganak uli? Hindi niya alam, no? Nakapag-aral, matalino. Kaya yung iba sinasabi nila, pag ikaw ay nabautismo na, lumipat ka ng reliyon. Tingnan niyo ang babaw ng pangunawa. Katoliko ka, di ba? O, ba't pupunta ka dyan sa Jesus Miracle Crusade? Lilipat ka na ng reliyon? Hindi ba iglesia ka ni Kristo? Bakit magpapabautismo ka dyan? Lilipat ka ng reliyon? Ikaw ay Metodista? Ikaw ay Sabadista? Lilipat ka na? Ang babaw. Religion is man's way. Anong kaugnayan ng reliyon para sa kaligtasan ng tao? Ang mga nagtuturo, walang ebidensya, walang kapangyarihan ng Diyos. Samantalang dito, ang Diyos mismo ang nangusap kay Nicodemus. Ano nakita Nicodemus? Ang mabulag nakakita, pilay nakalakad, ketungin na linis. Dito sa Jesus Miracle Crusade, lahat yan ay nangyari. Kaya ang lingkod ng Diyos, ating malapastor, Evangelista Wildis Radalmeda, ang kanyang ipinangaral ay katotohanan. Katotohanan na magpapalaya sa tao. Ang salita ng Diyos ay katotohanan. Jesus is the way, the truth, and the life. Hindi ka maglingkod sa Diyos? O sino ngayon na may sakit sa inyo? Ako, dati may sakit. Dapat patay na ako hanggang 1980 lang ako. Sabi ng doktor, sa Chinese General Hospital, naging pasyente ako doon. Hindi naman ako Chinese. Pero doon ako nagpagamot dahil akala ko magagaling yung mga Chinese doktor.
pindot lang yung aking tiyan. Nalaman kagad yung sakit ko. Meron akong acute ulcer. Sabi ng doktor, palitan na natin ang bituka mo dahil butas-butas na. Ano ipapalit? Goma. Pinundit uli yung tiyan ko. Ang napindot, yung appendicitis naman. Sabi kagad ng doktor, puputok ng appendicitis mo. Paano hindi sasakit? Panay ang pindot. Pindot. Parang kinukurot pa. Immediate operation. Maganda ka agad ng mura pa eh. 20,000, 40,000 for operation. Pati sa kwarto, doctor's fee. Kaya ko namang gumastos. Then ako yung merong bukis ng Hayalay, bukis ng Carrera. Sa Quezon City, meron akong pabukis ng Hayalay, Carrera. Sugarol ako, sugarol! Nabarkada pa ako sa mga hold-upper, sa mga magnanakaw. Walang maayos na buhay. Kaya kung hindi ako naglingkod sa Diyos, patay na ako ng 1980. Pero dahil naglingkod ako sa Diyos, ngayon, 2024 na, wala nang ulcer, wala nang appendicitis. Hindi nga ako dati makalakad eh. Hindi nga ako makalakad dati eh. Kayo, may ulcer kayo tsaka appendicitis. Ang lakad ko. Tapos nangihina ako, uupo. Pag umupo na ako, matutumba na ako dahil kasama ng pagkahilo. Oh. Ilang taon kong naranasan yan? Almost 3 years. Kaya kumain ako, tsaka hindi ako kakain, mamamatay na ako. Pero ang Diyos ko'y mabait. Ang Diyos na pinakilala ng ating mga pastor, Evangelista Wildy Estrada Almeda, Diyos na nagpapagaling. Diyos na nagbabago ng buhay ng tao. Sa panalangin ating beloved pastor, beloved Mama Dear, pinag-pray nila ako. Sabi ng ating mga pastor, ihawak mo ang kamay mo dyan sa tiyan mo. Sabi ng ating mga pastor, demonyo ng ulcer, appendicitis, lahat ng sakit. Brother Nanding, maalis ka sa pangalan ni Jesus. Gumaling ka sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus, gumaling ka. 1980 pa yon ha? Ngayon, 2024 na. Oh, dati hindi ako makalakad. Ngayon, takbuhan tayo. Gusto nyo? Oh, takbo. Ano, gusto nyo sayawan? Every praise? Sasawayawan ko kayo na magpupuri tayo sa Diyos. Nung araw, hindi ako makatayo. Natatakot nga akong mamatay eh. Dahil wala akong tagapagligtas. Pero ngayon, anak na ako ng Diyos. Binigyan ako ng dugtong ng buhay ng Diyos. At hindi na ako natatakot mamatay. Bakit? For me to live is Christ and to die is gain. Ang mabuhay at mamatay kay Kristo ay pakinabang. Merong langit na naghihintay. Anak ako ng Diyos magmamana ng buhay na walang hanggan. Everybody say, praise the Lord! Praise the Lord! Kaya kung nakikita niyo akong tumatalon, nagsasayaw, ay ang laking pasalamat ko sa Diyos. Ang Diyos na nagbibigay sa akin ng lakas. Amen? Kaya kayo mga taga rito sa Bangged Abra, magpatuloy kayo na maglingkod sa Diyos. Katulad sinabi ko kanina, hindi ako magsasaka. Ako'y tanim lang ng tanim. Tanim ng tanim. Tinatanim ko ang salita ng Diyos sa mga tao. Kung ako'y nagtatanim ng salita ng Diyos, merong nagtatanim, merong aani, ibang kakain. I thank the good Lord.
nagiging bahagi ako ng gawain ng Jesus Miracle Crusade. Kaya sa lahat ng mga nandito sa Bangged Abra, kahit kailan, hindi ko kayo dadalhin sa La Union para sabihin nyo maging miyembro kayo doon sa Banggar, sa Baknotan, sa may langit dito. Meron din langit doon. Meron langit sa iba't ibang lugar. Dahil ang Diyos natin, omnipotent God, omnipresent God, omniscience God. Ang Diyos natin ay kahit saan. Nakikita tayo. Dahil tayo anak ng Diyos. Anak ng Diyos! Kaya masarap maging anak ng Diyos. Palakpakan natin pinakamamahal na Panginoon Jesus. Last verse. James chapter 4, 8, 17. Last two verses. James chapter 4, verse 8 and 17. Dito po sa aklat ni Santiago, Kabanatang 4, ang talata po ay 8, talon po sa 17. Ganito po nasusulat. Magsilapit kayo sa Diyos at siya'y lalapit sa inyo. Maglinis kayo ng inyong mga kamay, kayong mga makasalanan. Hallelujah. At nilisayin ninyo ang inyong mga puso, kayong mga may dalawang akala. Hallelujah. 17. Sa nakaalam nga ng paggawa ng mabuti at hindi ginagawa, ito'y kasalanan sa Kanya. Amen. Tingnan nyo. Praise the Lord. Ang sabi ng Biblia, lumapit ka sa Diyos at ang Diyos ay lalapit sa iyo. Ayaw mo lumapit? Diyos na mismo nagsasabi. Lumapit ka sa Diyos at ang Diyos lalapit sa iyo. Kaya lahat ng mga nandito sa Abra, dapat lumapit na kayo sa Diyos. Ang Diyos ay lalapit sa inyo. Amen. If you draw nigh to Him, He will draw nigh to you. Sa 17, sa nakakaalam ng paggawa ng mabuti at hindi ginawa, ito'y kasalanan sa Kanya. Grabe. Ayaw mo lumapit sa Diyos, ayaw mo maglingkod sa Diyos. Kasalanan pala. Kasalanan pala. Di ang gawin mo, lumapit ka na sa Diyos, ang Diyos lalapit sa iyo. Magiging anak ka ng Diyos, magmamana ka ng buhay na walang hanggan. Amen? Everybody say, praise the Lord! Kaya tayong lahat na narito, pinagpala ng mahal na Panginoon, habang tayo maawit,